Magandang araw po mga kaigoy. Andito na naman tayo. Opo, nandito tayo at nandyan ka. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay. Andito tayo para talakayin ang mga nakakatuwang kwento patungkol sa aming mga igorot. Nakakatuwa mang ituring, ngunit ito pa din ay may kunting kurot sa aming mga puso sa tuwing ito ay napag-uusapan. Sa puntong ito, gagamitin natin ang salitang Tagalog upang maintindihan ng karamihan sapagkat kaming mga igorot ay nakakaintindi at marunong ding magmahal sa sariling wika. Opo, kaming mga igorot ay matagal nang nagdurusa ng diskriminasyon mula sa kapwa nating mga Pilipino. Sinasabing kami daw ay mangmang at walang pinag-aralan, na kami daw ay pandak, kami ay maitim at may makulot na buhok. Hindi pa din nagtatapos mga kaigoy, dahil ang pinakamasakit sa lahat, kami daw ay may buntot. Hangad ko pong itama ang mga paniniwala na mali tungkol sa amin at katuwang po namin ang mga kapatid nating Aitas na naninirahan sa Zambales. Maraming salamat kaibigan at nagpatuloy ka. Nakakalungkot man pero hanggang ngayon ang salitang igorot ay tila isang biro o insulto para sa karamihan, na para bang kami ay may sakit na pinandidirihan. Kailan lang ay naglabasan ng mga libro na kung ating susuriin, ito ay nagpapalaganap ng mga maling impormasyon at ito ay may malaking epekto sa mga kabataan sa kung paano nila kami tignang mga igorot. Na para bang kami ay galing sa ibang planeta. Maaaring ito ay tama noong unang panahon pero ang mundo ay nagbabago. Andyan ang tinatawag na intermarriages sa ibang lahi na kung saan nag-iibang mga itsura ng mga tao sa paglipas ng panahon. Kaming mga igorot ay hindi kaiba sa inyo. Kami din ay handang lumaban para sa bayan kung ito ay kinakailangan. Pangako yan. Hangad lang naming itama ang maling impormasyon na kami ay may buntot. Kaya't ating alamin kung saan nga ba nagsimula ang paniniwalang ito, mga kaigoy. Taong 1925 sa ika-4 na edisyon ng kanyang librong I Believe in God and in Evolution, isinama ni William Keane ang isang maikling pahayag na may titulong Human Beings with Tails. Sinasabi niya dito na ang panitikan tungkol sa mga buntot ng tao ay napakalawak. Ang mga kaso ay naiulat mula sa bawat kontinente sa buong mundo. At kabilang na dito ang Estados Unidos o ang Amerika. Sinasabi pa niya ang mga buntot na ito ay walang buto, ngunit ang iba ay may panimulang vertebrae na nagdudugtong sa mga ito. Gamit ang isang microscope, nakita daw niya sa ilang kaso na mayroong muscular fibers, sanhi upang mga buntot ay may kakayahang gumalaw. Pagkatapos ay nagpakita si Keane ng isang litrato ng tao na may buntot, may caption na Photograph of an Igorot in the Bonto Province of the Philippine Island. Di umano ay kinunan nito noong 1925 ni Ginoong John Freeman, apo ni Dr. Keane. Ang buntot ay may 5 pulgadang haba na makikita di umano sa anino nito. Ngunit pagkaraan ng ilang araw na may lathala ang kanyang libro, si Keane ay nagpadala ng isang sulat sa Journal Science noong April 2, 1926 upang itama ang kanyang pahayag at litrato patungkol sa mga igorot. Basahin natin ang nilalaman ng kanyang sulat. The correction I wish to make is as follows. In my book, I Believe in God and in Evolution, I have included in the 4th edition a photograph of an igorot with a tail, which I vouch for as I understood that it had been photographed by my own grandson, Mr. John Freeman. A few days ago, within a few hours of each other, I received letters from Dr. Alish Herdlishka of the Division of the Physical Anthropology of the National Museum of the Smithsonian Institution and Miss Ella Groove, who a year ago had been doing some work in the Philippines for the National Research Council. Both of these correspondents stated that the Bureau of Science in Manila had shown them the original of this photograph, which showed that it was a fake photograph. The tail having been added to the original by a photographer, I suppose as a joke.
on communicating with my grandson, I find that I misinterpreted his letter and that he did not photograph this igorot. My argument that human tails, of which I have shown there are very many undoubted instances, prove our animal ancestry is not in the least disproved by my having unfortunately used a photograph which for the investigation has shown to be fraud, for there are plenty of genuine tails. Yan ang buong kwento mga kaigoy, at sana naway may napulot kayong aral mula dito. Ngunit may ilan pa rin na naniniwala na ang mga igorot ay may buntot. Ang maling kuro-kuro na ito ay maaring nagmula sa G-string or bahag na isinusuot ng mga kalalakihan bilang isang pang-araw-araw na kasuotan noong unang panahon. Sa kasalukuyan, sinusuot pa rin ito ng mga kalalakihan sa espesyal na okasyon tulad ng fiesta, kasal, kanyaw, at iba pa. Alam nating lahat na walang buntot si Juan, mga kaigoy. Kung isang tao ay pinanganak na may buntot, magiging trending ito sa lahat ng uri ng social media channels. Oo, kami ay matitikas at malalakas, ngunit wala kaming anumang kaugnayan kay Goku o anumang Super Saiyan na nagmula sa planet Vegeta na may mga buntot. Ngunit gaya ng lahat mga kaigoy, maaaring wala kaming buntot sa likod, pero kami ay may buntot din sa harap. Maraming salamat mga kaigoy sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. Naway kayo'y gabayan ng buong may kapal. Taplano miyan isa ganaan Wat amoy dibuan yan adak maawatan Kanalan pasensya ka kerman Kainem-neman si di oras Nadagsen